Hello Kayangga! Welcome sa Miss Clar Horror Stories! Ang kwentong aswang natin ngayon ay mula kay Weng. Isang dalaga na may kakaibang sikreto tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. At sa pagbabalik daw niya sa bundok, muling nag-cruise ang landas nila ng tao na minsan na naging espesyal sa kanya. Wow, love story na naman to! Pero, kasabay ng pagbabalik nung dati nilang damdamin, meron siyang mas malaking problema na kailangang harapin. Dahil yung kakambal pala niya, isang aswang na unti-unting nawawalan ng kontrol sa sarili niya. Pero Kayanggaw, bago natin simulan ang ating kwento, shoutout muna sa Kayanggaw natin na si Kevin Suson. Sabi niya, "Hello Miss Clar and Sir Jay. Kailan niyo po kaya ako mapapansin? Ano po bang requirement para ma-shoutout nyo? Kayo lang po yung pinapakinggan namin dito sa bahay at sadyang die hard po kami sa inyong horror stories. Araw-araw po kaming nakikinig dito sa Isla Higante Carles, Iloilo. God bless po and more power." Hello po Sir Kevin and sa inyo dyan sa mga nakikinig dyan sa Isla Higante. Sa totoo lang, wala naman talagang requirements Kayanggaw kundi mag-subscribe lang, mag-like at syempre mag-comment dito sa video natin. Yun lang ang tanging requirement and comment lang kayo araw-araw kasi sa sobrang dami na nagko-comment, hindi namin mapagsabay-sabay yung shoutout talaga. Kaya naman Clar, wag na natin patagalin pa. Sabay-sabay na nating pakinggan at alamin ang kwentong aswang ni Weng. Tama na, ano ba malayo pa ba tayo? Ano ba naman to, Vincent? Akit talaga tayo ng bundok, as in bundok talaga. Akala ko joke lang yun eh. Ayoko na, ibaba nyo na ako dito. Sige na, stop! Aray! Sabi ko ibaba, hindi ihulog ako dito, Jojo! Vincent, alam mo yung pinsan mo? Nasaktan ka ba, Ines? Hindi naman. Pero kanina pa ako nauuga-uga dito eh. Ang sakit na kaya ng puwet ko. Sorry na Ate Ines. Sabi mo kasi stop eh. Ikaw naman, bakit ka ba nagpupumilit na sumama dito? Hindi ba si Kuya Vincent lang naman yung sinundo ko? Syempre sasama ko sa boyfriend ko kung uuwi siya sa lola niya, no? Hoy, ex. Pagkakabalikan din tayo. Ano, malayo pa ba? Seryoso, hindi pantatluhan tong motor mo, Jojo, ah? Okay lang naman kung kami lang ni Vincent dito. Kasi durog na talaga yung pet ko dito, eh. May puwet pala to. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na isiksik mo yung sarili mo dito? Unti ka pa tuloy sumusob dyan. Alam mo naman yung daan, di ba? Dito ka nakatira eh. Di maglakad ka na lang. Kami na lang ni Vincent yung magmamotor para mas comfy ako. Grabe naman talaga. Kapal talaga ng mukha nitong babaeng to. Ines, si Jojo na nga to sumundo sa atin eh. Palalakarin mo pa siya. Kung sasama ka, ikaw na lang yung mag-adjust. Sige na, pangilang reklamo mo na ba yan? Naghihintay na si Lola eh. Ang tagal kong hinintay itong bakasyon na to para makauwi. Bumaba ka na lang kung ayaw mo. Di fine. Bababa na talaga ako. Mahala ko yung dalawa dyan. Okay, bye. Hoy! Vincent! Huwag mo kong iwan dito, Vincent! Hindi na ako nagulat nang magkibit-balikat ang dalawang lalaki at magmaneho paalis. Nakakairita naman kasi talaga yung babaeng yon. Pati yung boses niya nakakabwisit. Kahit ako ay iwan ko siya. Mabilis ko silang sinundan at baka kasi hindi lang ako ang nakasubaybay sa kanila. Wala pa akong nakikitang bakas niya pero ramdam kong nasa paligid lang siya. Nakamanman, nagbabantay tulad ko. Alam mo, kailangan natin balikan si Ines, di ba? Mag-iinarte yun. Kahit ayoko siyang isama dito at nagpumilit lang siya, cargo ko pa rin kapag nawala siya. Hayaan mo siya, Kuya Vincent. Leksyon na yan para sa kanya para hindi siya masyadong nakakainis. Nga pala, alam mo ba bumalik na si Ate Weng? Talaga? Hindi nga. Bumalik na sila? Kailan ba? You know, kapag tungkol kay Ate Weng talaga, may pakialam ka. Pero kahit si Ate Ines, maganda hulog-hulog na dyan, wapakilis ka. Abay, syempre. Alo, inamin talaga. Hindi ka pa rin talaga nakaka-move on kay Ate Weng, no? Mabuti na lang naisipan mo umuwi, kuya. Ilan taon na ba yun? Namiss ka rin ni Lola eh. Tapos magkikita na kayo ni Ate Weng. Muling ibalik
Ang tamis ng pag-ibig. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa. Habang nagkukwentuhan yung dalawa ay sinimulan ko na ang pambabagat ko sa nagmamaneho ng motor. Wala naman akong intensyon na maaksidente sila gamit ang panlilinlang ko. Gusto ko lang silang lumayo at hindi matunto ng tinitirahan namin. Kaya naman sinimulan ko na. Unti-unti kong naramdaman ang pagsakop ng impluwensya ko sa isip ng binata. Pero parang may iba. Masyado siyang naaapektuhan. Sinundan ko sila at nung malapit na ako, nakita kong pamilyar ang mukha ng nakaangkas. Jojo, teka lang. Hindi ba kumuluwa ka na dito kanina? Naliligo kaya tayo? Huh? Hindi ko alam. Oo nga no. Parang galing na tayo dito ah. Pero... Seryoso ka ba? Nakalimutan mo yung daan pa uwi. Hoy Jojo, ayos ka lang ba? Ba't ka ba dito tayo dumaan? Di ba nasa kabila pa nito yung kubo ni Lola? Napahinto ako doon. Vincent at Jojo. Kaya pala pamilyar ang mga boses at ang mga pangalan nila. Napailing na lang ako. Dahil matapos ang ilang taon, naaalala pa rin pala niya ako. Kasabay nito ay napansin ko ang isang itim na bagay na sumusunod sa kanila. Mabilis ito, nauunahan na sila. Kaya naman nagmadali ako. Nasa peligro ang mga lalaking yon. Tinanggal ko agad ang impluwensya ko kay Jojo. Binuhos ko ang buong lakas ko para magabayan na lang sila paalis. Pero nangyari na ang kinatatakutan ko. Huli na ang lahat, naunahan na ako. Kuya, bakit may usok? Labo na paningin ko ah. Ano nangyayari? Kuya, hindi ako makakita. Bakit malabo dito? Wala namang usok ah. Jojo, okay ka lang? Ako na magdadrive oh. Kuya, yung mata ko. Jojo, humito ka. Merong aso. May aso, Jojo. Iwasan mo yan, ha? Maribel, lumayo ka na! Bumalik ka sa pagiging tao, sinasabi ko sa'yo. Wala silang malay, hindi ka naman nila makikita eh. Sige na, ngayon na! Ate, sorry na ate. Ano ba kasing nangyari? Usapan natin, lilituhin ko lang yung mga napapadpad dito, di ba? Para hindi nila matuntun yung bahay natin. Eh bakit tumarang ka pa dun? Pasensya na ate. Gutom na kasi ako eh. Nung nakita ko sila, nung naamoy ko yung dugo nila, parang gusto ko silang kagatin ate. Ayun, tingnan mo na, aksidente tuloy. Maribel, sinasabi ko sa'yo lumayo ka sa mga yan. Oo ate. Hindi naman eh. Hindi ko naman sila anuhin ng walang pahintulot. Eh bakit ka nga kasi humarang? Akala ko ba nangangaso ka? O siya, sabi ko sa'yo lumayo ka na lang eh. Ate, konting tikim lang ate. Gusto ko matikman yung dugo. May sugat tong isa ate. Sinasabi ko sa'yo huwag mo siyang gagalawin. Maribel, kilala mo sila? Si Vincent yan oh. Ito naman si Jojo. Apo sila ni Aling Karin, hindi mo ba naaalala? Kapitbahay natin yung mga yan, mga kababata natin. Oo, sorry. Hindi ko na alam kasi kung ano pumapasok sa isip ko ate. Sige na, wala na tayong magagawa. Mukhang magigising na tong isang to oh. Nangyari na. Buhati mo na lang yan si Jojo, tapos iuwi mo sa kanila. Tapos babantayan ko tong isa ha. Sige na, bilisan mo na. Pero Maribel, wala kang gagalawin kahit isang buhok ha. Wala kang kakagatin. Wala ka rin ipapakita. Opo ate. Agad namang sumunod si Maribel sa akin. Parang isang sako lang ng bulak na binuhat niya ang binata. Saka siya tumakbo papunta sa babuyan sa likod ng burol. Hindi ko nga alam kung bakit bandang dito pa sila napadaan sa amin. Gayunpaman, binantayan ko si Vincent. Hindi ko maiwasang pagmasdan ng mukha niya. Gusto ko lang tingnan kung may nagbago ba sa kanya sa mga taon na hindi ko siya nakita. Pero halos wala. Matangos pa rin ang ilong niya. Mahaba pa rin ang kilay at makinis pa rin ang balat. Medyo tumangkad lang siya at lumaki ang katawan. Pero yung mukha niya ganun na ganun pa rin. Vincent! Jojo, hindi na nakakatuwa to ha! Nasaan na ba kayo? Huwag niyo naman akong iwan dito!
Visit talaga yun. Yun yung dapat iligaw eh. Vincent! Vincent, ano naman nangyayari dito? Bakit nawala yung daan? Vincent! Para sa mga nalilito, meron po kasi akong kapangyarihan na mambagat. Kaya naman hindi na ako nag-atubili at pinaandar ko ang kapangyarihan sa kanya. Hindi naman nagtagal, nawala na rin siya. Iniwan kong nalilito ang babaeng yon sa masukal na parte ng gubat. Si Vincent naman, inilipat ko ng lokasyon para gamutin. Mahirap kasing magbaka sakali kung madadatnan niya si Maribel na nagdurugo pa rin. Bigat mo na pala. Teka lang gamutin muna natin yung mga sugat mo. Sinubukan kong impluwensyahan ang isip niya para hindi na siya magising. Pero unti-unti pa rin siyang nagkamalay. Nagulat ako sa lakas ng loob at isip ni Vincent. Kahit kasi mabigat ang pagkakagawa ko sa kanya, bumabalik ang ulirat niya. Agad naman akong humanap ng panakip sa mata niya at nang tuluyan siyang bumangon. Hindi siya natakot. Kalmado lang siya at hindi tumakbo. Hindi niya inalis ang pireng hanggang sa hinablot niya ang mga kamay ko. Miss, pwede ba magtanong? Oo, alam ko nandiyan ka lang. Babae ka, di ba? Paano mo? Narinig kita. At saka ang bango mo. Nasaan na pala yung pinsan ko? Ayos lang ba siya? Napanganga na lang ako dahil imbis na matakot siya o unahin ang sarili niyang kalagayan. Si Jojo agad ang tinatanong niya sa akin. Hanggang ngayon inuuna pa rin niya ang ibang tao kaysa sa sarili niya. Narinig ko nga ang bigat ng pag-aalala niya sa pinsan niya. Kaya naman naupo na lang din ako sa tabi niya at sinagot siya ng maayos. Yung pinsan mo, si Jojo, ayos lang siya. Nagkaroon lang ng konting aberya. Ikaw miss, nasaktan ka ba sa aksidente? May nabangga yata kami. Ikaw ba yun? Hindi ko kasi nakita na maayos. Ako? Ayos lang din naman ako. At saka, hindi ako yon. Natagpuan lang kita sa gitna ng gubat. Hindi ko na naitanong kung bakit mo ako nilagyan ng piring. Siguro may dahilan ka. Pero, ano ba? Are, nabagok ba yung ulo ko? Hilong-hilo kasi ako eh. Hindi ko na rin magalaw yung katawan ko. Basta wag kang kikilos. Hahanap ako ng gamot para dyan sa sugat mo. Nanatili ngang kalmado at mahinahon si Vincent sa sitwasyon niya. Hindi man lang siya nagalit o naghinala dahil dinala ko siya dito at nilagyan ko ng pireng. Hindi nga ako makapaniwala na ganito pa rin siya kabait. Akala ko hindi talaga siya tinatabla ng bagat ko, pero naaapektuhan pa rin pala siya. Siguro mataas lang ang kakayahan niyang magtiis, pero halatang nangangamba siya para sa pinsa niya. Kaya naawa na lang ako sa kanya. Wala naman siyang kasalanan, kaya naman tinanggal ko na lang ang pambabagat ko sa kanya. Alam kong unti-unti nang magliliwanag ang isip niya kapag wala na ang impluwensya ko. Nakita ko ang pagkalma sa mukha niya at ang pagbagsak ng tensyon sa mga balikat niya. At kasabay nito, kumuha ko ng langis mula sa bulsa ko at ipinahid ko yun sa sugat niya. Hindi pa rin siya makagalaw pero napasandal siya ng maayos na para bang nagpapahinga na lang. Ayan, medyo okay na nga ako. Hindi na umiikot yung mundo ko. Ano yung nilagay mo sa akin, miss? Nawala yung hapdi ng sugat ko eh. Salamat ah. Di ko yun ginawa para sa'yo, no? Ganito yung mangyayari sa'yo. Kakalimutan mo na napadpad ka dito, naiintindihan mo ba? At saka, ano ba kasing ginagawa nyo dito? Hindi mo ba alam na delikado sa parte ng gubat na to? Bakasyon ko na kasi. Kaya umuwi ako para bisitahin yung lola ko. Kaso yung pinsan ko gusto yatang pahirapan yung ex ko. Para siguro hindi na ako habulin. Dito kami dinaan para siguro matakot. Ganun ba? Miss, parang familiar yung boses mo sa akin. Magkakilala ba tayo? Ako nga pala si Vincent. Baka pwede mo naman tanggalin yung nasa mata ko.
Bago ko pa siya masagot, narinig ko ang pagbabalik ni Maribel. Humahangos yung kapatid ko. Agad ko naman siyang sinalubong dahil nakita ko ang pagsulyap niya sa mga sugat ni Vincent. Maribel, alam ko yung iniisip mo pero wag siya. Bakit ate? Sinusunod ko naman yung sinasabi mo ha. Hindi ko sinaktan si Jojo. Hinatid ko siya sa kanila tapos tulog pa rin siya. Walang nakakita sa akin. Hindi ko ba pwede tikman yung dugo ni Kuya Vincent? Konti lang naman eh. Ginawa ko na nga lahat para hindi niya mapagtantong dito siya napunta sa atin eh. Alam mo, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, mukhang kaya niyang labanan yung pampabagat ko. Pero susubukan ko ulit Pipilitin kong malito siya tapos makalimutan niya na nangyari to. Tapos ako yung mag-uwi sa kanya. Ako na. At saka bakit ba nagkaganyan ka na? Hindi ka naman ganyan dati, di ba? Kaya mo kontrolin ang sarili mo. Hindi ka namimilit kapag sinabing bawal at alam mo kung sa kalulugar. Kakaiba yung gutom ko ngayon, ate. Hindi ko talaga mapigilan. Parang hindi ko na talaga kayang makontrol yung kalam ng tiyan ko. Ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ganitong gutom. Bakit hindi ba pwede? Bakit sa ibang tao pwede naman? Dahil yung iba may mga pahintulot yun ni Lolo. Itong sila Vincent, mabubuting tao tong mga to. Alam mo, sa totoo lang, kakausapin ko na si Lolo. Hindi na ako papayag dito sa nangyayari. Baka nga kaya ka nagkakaganyan kasi nawiwili ka na eh. Kapag gutom ka, hinahayaan ka niya sa mga masasamang tao. Ano? Bakit mo gagawin yun? Ate Weng naman. Maribel, para sa'yo itong ginagawa ko. Paano kung may makahuli sa'yo? Hindi. Hindi ko nararamdaman para sa akin to. Kumakalam pa rin yung tiyan ko. Bago pa kami magkapalitan ng salita ay hinatak ako ni Maribel. Sumenya siya na may paparating. Humarang naman ako sa pintuan ng kubo kung saan ko tinago si Vincent. Pero matinik talaga si Lolo Jose. Agad niyang nakita na may tinatago kami ni Maribel. Weng, anong nangyayari dito? Sino yung lalaki nandun? Lo, sandali lang po Apo po siya ni Aling Karing. Ganun ba? Si Jojo? Anong ginagawa niya dito? Hindi po, Lo. Si Vincent po. May hindi lang po pagkakaunawaan, Lo. Pero ihatid na lang po namin siya. Hindi. Ang ibig ko sabihin kakausapin ko muna siya. Ako nang bahala. Lo, wag na po. Kinausap ko naman na po si Maribel. Gusto ko po sana tumigil na siya sa usapan natin. Shh! Huwag kang maingay. Basta ako nang bahala, Weng. Lo, utang na loob naman po. Ibigay niyo na po to sa akin. Si Vincent po yan eh. Hindi yung mga kriminal na ihahain niyo para kay Maribel. Apo po siya ni Aling Karin. Natatandaan niyo naman po siya, di ba? Abay, sino bang hindi makakalimot? At saka Lo, baka panahon na po to para mahinto yung ginagawa natin. Hindi na po to tama. At tingin ko dapat hindi na tayo nakikialam sa gulo sa bayan. Ang sinasabi ko lang naman po, Lo, pwede naman bumalik na lang si Maribel sa pangangaso, di ba? Ano? Sumusuway na kayo sa utos ko ngayon? Bahala nga kayo. Kung yan yung gusto niyo magkapatid, di sige. Ikaw nang gumawa ng paraan para sa gutom ng kapatid mo. Opo, Lo. Ako na po ang bahala. Tutulungan ko po siya. Sa gitna ng lahat ng ito ay isang kaguluhan ang narinig naming papalapit. Isang matandang babae ang humahangos. Kasunod nito si Jojo na hindi maipinta ang muka. Si Aling Karing naman galit na sumugod kay Lolo Jose at hinahanap yung apo niya. Jose! Nasaan si Vincent? Ilabas niyo yung apo ko! Ilabas niyo siya! Hoy, Karing! Abay, maghinay-hinay ka naman sa sinasabi mo! Ang sabi ni Jojo, dito raw sila banda sa inyo nasiraan at nakabangga sila ng aso. Oo, kung ano naman yon. Oh, bakit kami pinagbibintangan mo? Bakit pa kasi bumabalik-balik ang salot ng pamilya nyo dito? Kung dati nagpakalayo-layo na naman kayo. Kaya siguro pa na yung mga kamatayan at pagkawala ng mga tao dito sa amin Binabalaan ko kayo, Jose, ha? Isusumbong ko na talaga kayo sa barangay kung hindi kayo mag-iingat sa kilos ninyo. Haba, napakakapal naman ang mukha mo, Karing. Ikaw yung mag-ingat sa pananalita mo, ha? Kilala ko ang mga karakas ninyo. Ilabas niyo ang apo ko. Lola Karing, tama na po. Huwag niyo po silang awayin. Tinulungan po ako ni Weng. Siya po yung nagligtas sa akin. Ay, ganun ba? Oh, ayun naman pala Ayan tuloy, pahiya ka. Napalingon kaming lahat sa pinanggalingan ng boses.
Nakatayo si Vincent sa bungad ng kubo at wala na siyang piring. Matikas ang tindig at parang walang nangyari. Nagulat ako dahil hindi pa dapat siya nakakabangon sa tinamo niya. At mukhang alam niyang ako ang kausap niya kanina. Lumapit siya sa lola niya at pinsan niya at inakbayan sila. At pinakalma ang nag-aamok niyang lola. Pero bago umalis, bumalik siya at iniabot sa akin ang panyong ginamit kong piring. Weng, kilala ko yung boses mo. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Aaminin kong naapektuhan ako. Nakuha ni Vincent ang interes ko. Hindi siya natakot, malayo sa ibang biktima namin ni Maribel. Ngayon lang ako nakakita ng taong pinireng pero pinalusot pa ang bumihag sa kanya. Buong gabi kong binalikan ang nangyari. At kahit nga nangangaso ako para kay Maribel, hindi ko makalimutan ang tingin niya. Hindi ko naman namalayan na napadpad na pala ako sa babuyan ni Aling Karing. At nagkamali ako dahil nahuli ko ang isa nilang baboy. Anak ng tinapa naman oh. Uy, anong ginagawa mo sa alaga ni Lola? Vincent? Weng, pakawalan mo yung baboy ni Lola. Eto, hindi ko naman sinasadya eh. Ayos lang naman sa akin kaso baka magalit si Lola eh. Umiiwas lang nga tayo sa gulo, di ba? Hindi mo sasabihin sa kanya? Hindi ako magsusumbong. Pero sa isang kondisyon, sabihin mo sa akin kung anong gagawin mo sa baboy. Ha? Ano? Kung nagdadalawang isip ka, huwag kang maglala. Marunong ako magtago ng sikreto. Vincent, kasi... Maniwala ka sa akin. Hindi naman kita susumbong kay Lola, di ba? Ano ang ginagawa mo, Weng? Gusto ko lang malaman. Wala akong masamang intensyon dito. Gusto lang kitang kamustahin. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Ang tagal na kasi nating hindi nagkita, di ba? Saglit! Weng! Weng! Uy, Weng! Umalis ako agad. Iniwasan ko ang mga tanong niya at yung tingin niyang nakakatunaw. Para bang totoong nag-aalala siya at gusto niyang malaman kung ano ang naging buhay ko noong mga panahong wala kami sa bundok na ito. Hindi pwedeng mangyari yon. Hindi na ako pwedeng mapalapit ulit sa kanya. Kaya naman agad akong umuwi. At dun ko naman nakita ang epekto ng gutom sa kapatid ko. Nasa kwarto siya, abang na abang sa iuuwi ko sana. May usapan kasi kami na hindi muna siya lalabas para hindi na magkaroon pa ng aberya. Pero dahil nga umuwi akong walang dala, kitang-kita ko ang gutom sa mukha niya. Yung dati kong mahinahong kapatid, wala na siyang pasensya. Namumula ang mga mata niya, nakalabas ang pangil, at kulang na lang ay angilan niya ako. Nasaan na ate? Nasaan na? Dalaan mo ako ng pagkain ate! Maribel, ako to. Ate mo to, huminahon ka. Nangako ka. Sabi mo makakatikim ako ng dugo ngayong gabi ate! Shh! Tama na, oo nga. Pero may nangyari kasi. Baka delikado pang lumabas. Pero sandali lang ha. Pakalmahin muna natin yung... Wala akong pakialam! Pakinggan mo ako. May kakaibang nangyayari sa akin. Kakaiba na talaga ang gutom ko. Natatakot ako ate. Parang nawawala ako sa sarili ko. Baka kung ano na magawa ko dahil sa gutom ko. Maribel, ganito na lang ha. Ako na lang yung magbibigay sa'yo ng dugo. Sikreto lang natin to ha. Talaga ate. Pero di ba sabi ni Lolo, masama kapag nakainom ako ng dugo niyo. Ng dugo na makukulam. Pero hindi ba naman ako ganap na makukulam? Marami pa akong kailangan gawin bago makaabot sa antas niya. Agad naman na pumayag si Maribel. Ibinigay ko sa kanya ang braso ko at agad niya tong kinagat. Kubot ang kapatid ko. Isa siyang aswang. Tinatago namin siya ni Lolo dito sa bundok at payag naman siya dahil kilala ko si Maribel. Kahit aswang siya ay mabait pa rin ang kapatid ko. Pero hindi ko talaga maiwasang mag-alala sa mga ikinikilos niya nitong mga huling araw. Para bang nagiging asal hayop siya minsan dahil sa gutom. At kahit nga kambal kami, ang pagkakaiba namin ay nauna ako ng ilang minuto na ipanganak at hindi ako isang aswang. Dahil ang nakuha kong kapangyarihan mula sa mga magulang ko ay ang kaalaman sa aral ng kaliwa. Bagay na ginagamit ko para protektahan si Maribel
para maitago ang sikreto ng pamilya ko. Ate, nagugutom pa ako. Ba't ganun? Kahit anong inom ko, parang walang katapusan talaga yung gutom ko, ate. Ito, uminom ka pa. Hindi na pwede. Nararamdam ko, iba ang dugo mo. At ayoko masaktan ka pa. Baka tuluyan ka na manghina, ate. Ganito na lang ha, Maribel. Lalabas ulit ako mamaya. Mangangaso ulit ako. Pero sasama ako. Kailangan ko talaga, ate. Nasa normal na anyo siya noon dahil nanghihina na siya. At kinagabihan nga noon, ginawa kong dahilan na kailangan kong bantayan si Maribel. Kako gusto kong makasiguro sa mga gagawin niya dahil baka may ibang epekto ang nainom niyang dugo ko. Pero sa totoo lang, hindi ko kasi matiis. Para bang gusto kong malaman ang nangyayari kina Vincent. Kung hindi ba niya talaga ako sinumbong sa lola niya at kung ano ang iniisip niya sa lahat ng nangyayari. At sa puntong ito, obsesyon na ata ang tawag nila dito. Kaya kahit subukan ko ang lumayo ay para bang hinihila ako ng kuryosidad ko sa kanya. Parang gusto ko rin siyang manmanan dahil hindi ko mawari kung anong meron sa taong yon. Kaya siguro napansin na rin ni Maribel na malayo ang iniisip ko. Ate, bakit tingin ka ng tingin sa gawin ng babuyan? Akala ko ba sasamahan mo ako mangaso? Oo nga, nandito naman ako, di ba? Bakit ba? Iniisip mo si Kuya Vincent, di ba? Gusto mo ba siyang puntahan? Gusto mo siyang kausapin? Ha? Hindi no? Kilala kita. Bumabalik yung nararamdaman mo sa kanya, no? Gusto mo siyang kasama, no? Eh ate, baka nagsasawa ka na samahan tong kapatid mong aswang, ha? Ano ba? Hindi no, wag kang ganyan. Ayaw mo lang na nahahati yung atensyon ko eh. Di ba lagi naman tayo magkasama? Siyempre hindi kita iiwan. Pero ate, baka nakakalimutan mo yung dahilan kung bakit tayo umalis. Kasi ayaw sa atin ng mga tao, di ba? Eh, bakit ba kasi bumalik pa tayo kung ganun? Aba, malay ko kay Lolo. Pero sana tandaan mo na magkaiba kayo ng mundo, ate. Binantaan pa tayo ng lola niya kanina, di ba? Oo na, oo na. Sige na nga, mangaso ka na dun. Di ba sabi mo gutom ka na? Hinayaan ko na nga lang si Maribel na humanap ng hayo para sa hapunan niya. Hindi ko sinasadya pero may matinis at nakakairitang boses na tumawag ng pansin ko. Sinundan ko yon lampas ng burol at nakita ko ang babaeng nakakainis. Kasama yung kapitan ng barangay. Ginagabayan siya nito papunta sa kubo ni na Aling Karing. At hindi nga nagtagal, inihatid pa siya kina Vincent. Ay, salamat nakarating din tayo. Thank you so much, Mang Celso, ha? Nako, walang anuman, ma'am. Talagang trabaho ko talaga mag-escort kapag ganitong gabi na. Lalo na't mukhang naliligaw ka kanina. Eh mabuti na lang talaga, nakababa ka sa bundok at natuntun mo yung barangay hall. Oo nga po eh. Salamat po talaga, ha? Hindi ko naman alam na ganito pala nakakatakot dito sa gubat na to. Eh kaya nga dapat kayo nag-iingat palagi. Lalo lang ngayon, marami kasi napapabalita ang biktima na aswang. Aswang? Talaga? Diyos ko naman. Pero wala po kayong dapat pag-alala, ma'am. Nandito naman po ako eh. Isang tawag niyo lang, pupunta po kaagad ako dito. Talaga po? Naku, maraming salamat po, ah. Pero, ano yung amoy na yun? Ay, malapit na kasi tayo. Meron baboyan sila, Aling Karing eh. Baka yun yung naamoy nyo. Eh, hindi ba si Vincent yung apo niya? Yun yung sadya mo dito, hindi ba? Ay, hindi ko naman alam na ganito pala kakadiri dito. Hindi ko nga maiwasang sundan ang boses nito hanggang sa nakaabot sila sa kubo ni Aling Karing. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Gusto kong malaman kung bakit siya nandito. Kung bakit niya gustong sundan si Vincent. At mula sa gilid ng kubo nila, narinig ko ang mga boses sa loob. Tao po! Tao po! Mang Celso? Ay, Karing, pasensya na at gabi na. Eh, hatid ko lamang itong kasintahan ni Vincent.
Naligaw yata eh. Vincent, salamat naman nakarating na ako dito. Naku kuya, nakita niyo tayo. Ang galing naman yun. Parang pusa lang Makakahanap talaga siya ng paraan para masundan ka. Huwag ka nga ano dyan, Jojo. Hindi mo alam yung pinagdaanan ko, Buti na nga lang tinulungan ako nito ni Mang Celso. Nako'y mabuti na lang at napadaan kayo, Kapitan. Maiba ako. Alam mo na bang nakabalik na rito ang pamilya ni Mang Jose? Oo nga't narinig ko nga. May nakakita sa apo niya eh. Alam mo na pala. Paano na yan? Paano mananatiling ligtas ang lugar natin kung gano'n? Huminahon ka lang, Karing. Ako na bahala sa tungkol dyan. Ay, nako. Akala ko pa naman magiging maayos na ang lahat kung umalis sila. Lola, hindi naman po aswang si Wing eh. Mabuti po siyang tao. Baka naman po kumakalat lang yung mga maling chismis na yan. Hindi naman po totoo yun eh. Vincent, dinidefend mo talaga yung pamilya ng mga aswang? Sino ba yung mga yon? Alam ko namang magkakilala kayo ni Weng, Apo. Pero seryosong bagay ito. Marami nang namatay sa bayan kamakailan lang. Hindi ba, Mang Celso? Nakakatakot talaga. Abay, marami nga. Pero karamihan naman yan, mga kriminal at salot sa lipunan. Kaya hindi ko rin magawang umaangal eh. Ginagawa nila ang trabaho ko para sa akin. O siya, mauna na nga ako, Karing. Hinatid ko lang talaga itong dalaga. Basta't mag-iingat kayo dito, ha? Kung ano man, tawagin niyo lang ako. O siya, sige na. Vincent, Apo. Ikaw nang bahala sa bisita mo, ha? Doon mo na siya patulugin sa kwarto mo. Tapos dito na kayo ni Giorgio sa sala. Ano? Ba't ako pa nawalan ng tutulugan? Naku, Lola. Maraming salamat po, Seryoso kuya? Na-aksidente na nga tayo tapos bugbog yung katawan. Siya pa yung matutulog sa kama natin? Na-aksidente kayo? Kaya niyo ba ako iniwan doon sa gubat? Hindi. Iniwan ka namin doon kasi ang ligalig mo. Pero pinakita talaga kami itim na aso doon. Kaya kami na-aksidente nung sinubukan kong iwasan. Nasira tuloy yung motor ko. Buti nga sa'yo. Yan yung napapala mo kasi pumapatol ka sa babae. Talaga sinadya mo yung lahat, no? Kung si Ate Weng yan, hindi siya magwawala katulad mo, no? Tama na nga yan. Sumasakit yung ulo ko sa inyong dalawa eh. Sige na, Ines. Doon ka na matulog. Huwag na kayo magtalot, tsaka gabi na eh. Grabe ka, Vincent. Hindi mo man lang ba ako ide-defend? At saka teka, Weng, bakit parang pamilyar yung pangalan na yun? Weng, maliban sa palengkera yung pangalan tsaka walang class, parang narinig ko na nga yun Teka lang, Vincent. Di ba yung Weng na sinasabi mong crush mo nung kabataan mo? Aswang pala yun? Ano ba yan, Ines? Huwag kang maingay. Anong oras na Matutulog na sila, Lola. At saka hindi palengkera yung pangalan ni Weng, no? Rowena yung totoong pangalan nun. Hindi ba ang ganda? Ano ka ba naman, Vincent? Ibig mo sabihin, crush mo, aswang? Teka nga, gusto mo pa rin ba siya? At saka, ba't ka ba ganyan magsalita tungkol sa kanya? Vincent, alam mo, nagsiselos na ako, Alo, may pagsiselos pa talaga? Wala ka namang karapatan eh. Nako, tama na nga yan, Jojo. Huwag mo na siyang asarin. Vincent, sagutin mo yung tanong ko, Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman yung sagot. Good night na, Ines. Ipahinga mo na lang yan para matigilan yung bibig mo. Tapos bukas, umuwi ka na sa inyo, Sadali lang naman, Vincent. Di ba tayo magtatabi? Kahit ngayon na lang ulit, Sige na. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Wala naman kasing ganong bagay na sinabi sa akin si Vincent dati. Akala ko ako lang ang may lihim na pagtingin sa kanya. Hindi ko malaman ang gagawin sa narinig ko. Pero iisa lang ang alam ko. Kumukulo talaga ang dugo ko sa Ines na yon. Gusto ko siyang kulamin dahil sa mga pinagsasasabi niya. Pero hindi lang yon. Siguro nagsiselos ako na may nakaraan sila ni Vincent. O dahil kaya niyang lantarang ipakita ang nararamdaman niya sa binata. Pero ako nandito lang, nagtatago sa halamanan. At sa gitna ng lahat ng ito, napahinto ako at napaurong mula sa pwesto ko. Dahil ibang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero may likas na ugnayan kaming kambal. Alam ko kapag may nangyayari sa kanya. Maribel, ano ba? Huwag yung baboy nila Aling Karing. Ate, pasensya na. Nagulat na lang ako na nandito na ako, ate.
Ano ba yan? Lagot tayo niyan eh. Ano, pinatay mo na? Sorry ate. Hindi ko talaga alam anong nangyari sa akin. May nagsabi sa akin na gawin to eh. Maniwala ka sa akin. Alam kong bawal to mga baboy ni Aling Karing. Pero hindi ko na talaga napigilan eh. Para talaga may nag-udyok sa akin na gumawa na masama ate. Pinakawalan nga ni Maribel ang mga alagang baboy ni Aling Karing. Nandun sila sa kakahuyan, kaso naggalat na ang dugo. May ilang baboy na nakatakas. Sinubukan ko pang ang ibalik sa babuyan pero huli na ang lahat. Yung pinakamalaki at pinakamataba ang nahuli niya at pinapangos niya. At bago pa siya mahuli, itinakas ko na ang kapatid ko. Hinata ko siya pauwi kahit gusto pa niyang atakihin ng iba pang hayop ni Aling Karing. Pero hindi pa doon nagtatapos ang gabi namin dahil may kakaiba kaming dinatnan sa bahay. Ate, huwag ka muna lumapit sa akin. Wala ako sa wisyo. Baka makagat kita ate. Pati ako? Sandali lang Maribel ha. Tiisin mo muna yan. Puntahan natin si Lolo. Hindi ko na yata kaya ate. Sandali lang, alam ni Lolo yung gagawin dyan. Lo! Lo, buksan niyo yung pinto! Lo! 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 Lo, ano nangyari kay Maribel? Bakit siya bumagsak? Ano pong ginawa niyo kay Maribel? Nakita ko yung altar. Yung ritual, Lolo, nakita ko. May kinalaman ba yun sa pagwawala niya? Huminahon ka, Rowena. Pag-usapan natin to. Ginagawa ko lang to para sa inyo magkapatid. Ano pong ibig niyo sabihin? Yan ba yung dahilan kaya mabaliw-baliw na si Maribel? Hirap na siya, Lo, tapos ikaw lang pala yung dahilan. Bakit, Lo? Ano pa bang ginagawa niyo? Basta't magtiwala ka lang sa akin. May plano ako. Lo, hindi ko talaga maintindihan. Bakit ba kayo nagkakaganyan? May kinalaman ba yung kina Aling Karing? May plano ba kayo na magiganti sa kanila? Sila ang dahilan kung bakit tinugis yung mga magulang mo. Nakakalimutan mo na ba? Pero Lo, hindi naman tayo sigurado dun eh. Nagmamarunong ka pa sa akin. Makinig ka na lang. Habang nagtatalo nga kami ay hindi namin namalayan na dahan-dahang naging asong itim si Maribel. At tumakas siya. Nalaman lang namin yon nang pilitin kong ipabaliktad ang ginawa ni Lolo sa kanya. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Sinundan ko agad ang mga bakas niya. At doon ko nakita ang dugo. Papunta na naman sa burol. Pabalik sa baboyan ni na Vincent. Vincent na po! Nasaan na si Jojo? Nasaan ang pinsan mo? Lola, kalma lang po. Baka naman kung saan lang po nagsuot yun. Sinasabi ko na sa iyo, Vincent. Yung mga aswang ang dahilan nito. Nakita mo naman yung kinatay na baboy natin, di ba? Nagkalat ng dugot, wasak na wasak yung bakuran. Kumalman lang po kayo, Lola. Hindi ko kayo may iwan dito kung nagkakaganyan po kayo. Baka mapaano po kayo eh. Diyos ko naman, anong gagawin natin? Pati ba naman ikaw aalis? Hayaan niyo po. Hingi po ako ng tulong kina Mang Celso. Baka katulong po si Kapitan kung kailangan natin halugugin yung gubat. Ako ang magsusumbong kay Kapitan tungkol sa nangyari. Kailangan kong ipaalam na kinuha si Jojo ng aswang. Sasama ko sa inyo, Lola. Ines, huwag ka lang mga ilam dito. Huwag mo na sulsulan si Lola tungkol sa aswang. Baka lumaki pa yung gulo eh. Pakaramdam ko nandito lang si Jojo. Kung ayaw mo magsumbong kay Kapitan, kami na lang ni Ines. Isaglit lang naman po. Baka kasi kapag ganyan yung sinabi niyo kina Kapitan, sumugod po sila dito. Hindi pa naman natin alam yung totoong nangyari, di ba? Baka nga hinahanap lang ni Jojo ibang nawawalang baboy eh. Mag-imbestiga po muna tayo bago tayo magpadala sa damdamin natin. Bigyan niyo ako kahit 1 oras lang para mahanap ko lang siya. Pakiusap naman oh. O sige, Lola, kung ayaw ni Vincent, tayo na lang. Halika na, Lola. Sasamahan po kita. Alam mo, Vincent, ikaw, kung gusto mo pa rin kampihan yung wing na yan at pamilya niyang aswang, hindi sige. Pero sana hindi ka nagkakamali. Dahil kawawa naman yung pinsan mo, oh. Nagmamadalingang umalis si Aling Karing kasama si Ines kaya sinuri ko ang paligid ng kubo ni na Vincent. Maliban sa dugo ng mga baboy, wala akong nakitang kakaiba. Papasok na nga sana ako sa liblib nang makita kong papunta rin sa gubat si Vincent. Nangamba akong makasalubong niya si Maribel habang hinahanap si Jojo. Kaya naman agad akong nag-orasyon at ginamitan siya ng bagat. Sa kagustuhan kong protektahan siya ay hindi ko napansin ang posibleng panganib. Habang paikot-ikot sa kakahuyan, napilipit ang bukong-bukong ni Vincent at bumagsak.
Agad akong lumapit upang tingnan ang kanyang kalagayan. Vincent, huwag kang gagalaw ah. Lalong sasakitin kapag pinilit mo. Weng? Weng, naspray niya ata ako eh. Mukhang gano'n na nga, Vincent. Teka, may gamot ako dito. Huwag ka lang malikot ah. Ikaw yun, no? Ikaw yung nagpahilo sa akin. Kaya ba naging dalaw yung paningin ko? Kaya ba parang naligaw ako? Anong ibig mo sabihin? Nakita na kita dito, no? Huwag ka naman kunwari. Huwag mo naman i-deny. Hindi ko naman alam kung anong tawag sa ginagawa mo pero alam ko ikaw yun. Hindi mo ba naaalala? Ginawa mo na sa akin yan dati. Dati? Oo. Hindi ba doon mo natuklasan yung meron kang ganyang kapangyarihan? Alam mo, Vincent, hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Kaya kung ako sa'yo, uuwi na lang ako. Ganyan ka naman eh. Kahit dati alam kong kung ano si Maribel, ipipilit mo lang talagang normal siya. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Aswang yung kakambal mo. Alam ko na yun dati pa. Pero wala akong pinagsabihan. Hindi pa ba sapat yun para magtiwala ka sa akin? Teka, alam mo? Nakita ko kayo. Alam ko rin na mabuti kayo magkapatid. Hindi ko alam kung bakit parang nakalimutan mo na yung lahat eh. Pero hindi mo ba naalala yung uling araw na magkasama tayo? Hindi ko na maalala. Basta ang sabi sa akin ni Lolo, nagkasakit daw kami ni Maribel ng malala nun kaya kailangan naming umalis. Eh kaya ka ba hindi nagpaalam? Tinakas kayo ng lolo mo? Eh doon nagkakagulo dahil may tinutugis na mga aswang. Yung mga magulang mo yung napagbuntungan ng galit ng taong bayan. Sinubukan ko sabihin kay Lola na mabait kayo pero hindi kami nagsumbong. Hanggang ngayon, hindi alam ni Lola yung katotohanan. Wala akong sinabi. Napahinto ako dahil tama si Vincent. Matagal na panahon na kaming nagtataka ni Maribel kung bakit wala kaming maalala nung panahong yon. Sabi ni Lolo baka dahil yon sa matinding karanasan at natroma kami. Pero ngayong nakita ko siyang kung ano-anong ritual ang ginagawa at naiimpluwensya niya si Maribel, parang may duda na ako. Pambabagat, Vincent. Yun yung manipulasyon gamit ang kulam. Nakokontrol ng mangkukulam o aswang ang persepsyon o kilos ng mga biktima nila. Kaya ba nalito si Jojo sa direksyon? At saka kanina, paikot-ikot ako dito sa paglalakad. Kung ano yung naririnig ko tsaka nakikita ko eh. Hindi naman pala totoo. Oo, iba't ibang ilusyon yung nakikita. Pwedeng magbago yung kilos at saka pag-iisip ng isang tao. At Vincent, sa tingin ko, ginamitan kami ni Lolo ng pambabagat dati para makalimutan namin yung nangyari. Eh bakit naman niya gagawin yun? Hindi ko alam. Pero si Maribel nawawala siya. Katulad ni Jojo, bigla na lang siyang tumakas. Kailangan ko siyang mahanap bago mahuli ang lahat. May ginawa si Lolo sa kanya, alam ko yun. Para siyang nagiging animal at malayong-malayo si Maribel na kilala ko. Vincent, maniwala ka sa akin. Hindi si Maribel ang kumuha kay Jojo. Hindi niya kayo sasaktan, nangako siya sa akin. Alam ko rin yun, Weng. Kaya nga, ayoko magsumbong sa barangay. Alam kong hindi mananakit si Maribel. Noong huling araw na nagkasama tayo, dito rin yung sa gubat eh. Inatake ako ng mabangis na hayop pero si Maribel, siya yung nagligtas sa akin. Sinubukan mo rin ako impluwensyahan noon. Sabi mo para makalimot ako sa nangyari pero sa huli, hindi mo pa rin ginawa yun. Pero alam mo, sa lahat ng taong binagat ko, ikaw lang yung masyado kalmado yung isip eh. Kahit nga kanina nung binuhos ko na lahat, nahilo ka lang. May sarili ka di ba kapangyarihan, Vincent? Ganito lang talaga ako. Pero alam mo, sa lahat ng nangyari, ang pinaka kinalulungkot ko, yung umalis na lang kayo. Tapos hindi na kita nakita ulit. Eh kasi, maraming ang nangyari. Weng, hindi man lang ako nakapagtapat dati. At ngayon, mas matanda na tayo at wala na rin tayong mga sikreto sa isa't isa. Gusto ko lang malaman mo na. Pero si Jojo, ano gagawin natin kay Jojo? Di ba nawawala rin siya? Kung di ka pa handa marinig yung pagtatapat ko, nirerespeto ko yun. O sige, paano ba natin hanapin si Jojo? May ginagawa akong orasyon para masundan yung bakas ni Maribel. Gagawin ko rin yung para kay Jojo. Tulungan mo na lang ako, Vincent. May gamit ka ba niya? At saka, okay na ba yung paa mo? Anong pakiramdam mo ngayon?
Ayos na ako. Mukhang effective naman yung gamot mo. Wala ka agad yung sakit sa paa ko eh. Mabuti na lang nanggagamot ka din. Vincent, hindi ako manggagamot. Makukulam yung lahi ng pamilya ko. Aswang na, makukulam pa. Kaya kung ano man yung pumapasok dyan sa isip mo, kalimutan mo na yan ha. Kahit kailan hindi pwedeng magtagpo yung kabutihan at kadiliman. Magkaiba yung mundong ginagalawan natin, Vincent. At kung hindi mo pa naiintindihan, sinasabi ko sa iyo ngayon, kahit ano gagawin ko para sa kapatid ko. Literal, Vincent, kahit ano. Kahit pumatay pa ako ng tao para lang sa kanya. Naging tahimik si Vincent. Tahimik naman talaga siya dati pero ngayon ay parang ang lalim ng iniisip niya. Wala na akong oras pansinin yon. Habang nag-oorasyon nga ako at sinusundan ng mga bakas. Nagtaka ako, pareho ang landas na tinuturo na para bang magkasama sila. Matagal naming sinundan hanggang maghiwalay ang bakas. Hindi naman nagtagal, natunto namin si Maribel pero wala na siya sa sarili. Paikot-ikot siya sa amin na parang mandaragit na naghihintay umatake. Maribel, si ate to. Ano, ayos ka lang ba? Ate? Oo, si ate Weng to. Nandito din si Vincent. Kami lang yun nandito. Ate? Ikaw ba talaga yan? Si Jojo, ate. Meron po kumuha sa kanya. Hindi ko alam kung maniniwala po kayo sa akin. Sinubukan ko siya tulungan pero nawala po siya. Tulungan niyo po siya, ate. Oo, Maribel, naniniwala ako. Nandito si ate ha. Tumahan ka na. Uuwi na tayo. Pero, pwede mo bang ituro kung nasa si Jojo? Sino yung kumuha sa kanya? At saka, bakit puro dugo ka? Dugo? Gusto ko lang sariwan dugo, ate. Vincent, tumakbo ka na! Hinabol nga kami ni Maribel papasok sa liblib na parte ng bundok. Pero dahil nahihirapan pang tumakbo ng mabilis si Vincent, bumagal kami. Sa puntong ito ay sinusubukan ko pa rin kausapin ng maayos si Maribel. Pero kahit marinig ko ang normal niyang boses, para bang pabigla-bigla siyang sinasapian ng kung anumang umaatake sa amin. Umabot sa hindi ko na mapagkakatiwalaan kung aling parte niya ang kinakausap ko. Kaya naman nagtago na lang kami ni Vincent sa likod ng malalaking bato. Ate! Ate, nasa ka? Iniwan mo na ba ako? Sabi mo, hindi mo ako iiwan, ate. Porke ba kasama mo na yung mga tao, doon ka napapanig sa kanila? Ayaw mo na sa akin? Kinakahiya mo ba ako? Weng, kung ano na yung sinasabi ng kapatid mo. Hindi. Galing talaga kay Maribel yung hinanakit na yan. Pero sigurado ko may ibang nagkokontrol sa kanya. Ate, mahanap ko rin kayo. Uunahin ko ubusin yung dugo ni Kuya Vincent para makita mo na wala naman talaga siya pakinabang. Tapos, uwi na tayo sa kabilang bundok. Malayo sa mga tao. Lalabas lang tayo kapag nagugutom ako. Tara na, ate! Weng, anong gagawin natin? Humanda ka. May gagawin ako. Kailangan ko lumapit sa kanya. Bago pa nga ako makalapit ay nakaramdam ako ng hibla ng makapal na buhok. Pumulupot na ito sa binti ko at mga braso. Ganon din kay Vincent. Gamit ni Maribel ang napakahabang buhok ng hubot. At unti-unti kami nitong hinihila papunta sa kanya. Nagpumiglas si Vincent. Pero nang makita niyang nagsisimula akong mag-orasyon, tumigil siya at ako ang tinulungan. Pinilit niyang tanggalin ang buhok na pumupulupot sa leeg ko. Masyado na maigpit! Masyado na maigpit! Maribel! Bitawan mo yung ate mo, Maribel! Ate, ikaw yung may kasalanan nito, ate! Maribel, tama na! Weng! Maribel, bitawan mo siya! Weng! Ayos ka lang ba, Weng? Si Maribel! Tingnan mo si Maribel! Oo, nawala siya na malay. Ano, okay ka lang ba? Ano masakit? Kahit alam kong nasaktan si Vincent mula sa taas ng pagkakahulog naming dalawa ay inuna pa rin niya muna kaming dalawang magkapatid. Ginabayan ko siya para kunin ang gamot sa bulsa ko. Bagay na kakailanganin namin para tuluyan ako makabawi ng lakas. Matinding puwersa ang ginamit ko para lang mabagat ang aswang na tulad ng kapatid ko. Kaya naman naubos ang enerhiya ko.
At sa kabila nito, sulit naman dahil nagawa ko siyang pakalmahin ng hindi sinasaktan. Weng, bakit ganun? Parang ang lala na ni Maribel ah. Bakit nagkaganon yun? Si Lolo Jose, dinatan ko siya na nagre-ritual sa bahay. Sabi niya may plano daw siya. Hindi ko alam kung ano pero palagay ko may kinalaman yun sa pagwawala ni Maribel. Kaya mo bang kontrahin? May ginawa ka ba sa kanya kanina para mabasag yung bisa ng ginagawa niya? Hindi yun ganun kadali. Yung nakita mong ginawa ko kanina, wala yun sa kakayahan ni Lolo. Di hamak na mas malakas yung impluensya niya kaysa sa akin. Kung ganon, hindi na talaga ligtas dito, Weng. Sa isang iglaping na pangangako nang pasanin niya kaming dalawa ni Maribel sa magkabilang balikat niya. Nakainom ako ng pampalakas sapat para makalakad na ako mag-isa. Pero hindi pa rin yun sapat para bumalik ang buo kong lakas. At habang papalapit nga kami sa burol na katabi ng babuyan, narinig namin ang kaguluhan sa may kubo nila Vincent. Weng, tago muna tayo. Dito, bilis. Oh, dapat tayo dito. Dito muna tayo. Mga kasamaan! Tulungan niyo ako supilin yung aswang. Babae daw, dalaga! Huwag kayo magpapalinlang sa itsura. Aswang daw ang kumuha sa apo ni Karing. Kaya dapat makuha natin ang hustisya! Gusto ko ba ibalik ang apo ko? Parang awa niyo na hanapin niyo siya! Huwag kang mag-alala, Karing. Tutulungan ka namin. Hindi kami titigil sa pagsuyod ng gubot na to hanggat hindi namin nahahanap yung apo mo. Mga kasama, tara na! Tugisin ang mga aswang! Weng, tara na. Narinig mo yung sinabi nila, di ba? Hindi sila titigil hanggat hindi nila natutugi si Maribel. Lumayo na tayo kung ganon. Sasamahan ko kayo. Magtago tayo sa dulo ng bundok. At ano, iiwan mo yung pamilya mo? Hindi ko gagawin sa iyo yun, Vincent. Hindi lang sarili ko yung dapat kong isipin dito. Si Maribel, ikaw na yung bahala sa kanya. Ipangako mo sa akin na puprotektahan mo yung kapatid ko. Teka, Weng, ano gagawin mo? Weng! Lumapit nga ako kay Mang Celso at gamit ang natitira kong lakas, ginamit ko ang bagat para magmukha akong aswang. Ho! Mga kasama! Ayun yung aswang! Nandito yung aswang! Tugisin niyo siya! Patayin niyo! Sandali! Huwag dito! Huliin niyo siya! Doon natin siya sa plaza parusahan sa lahat ng ginawa niya! Sandali lang, nagkakamali kayo! Si Weng yan! At ginaya lang niya ang kapatid niya! Teka lang naman, hindi siya aswang! Lola, hayaan niyo na po sila! Pero nagkakamali kayo! Bakit? Meron pa bang iba, Karing? Hindi ko alam! Sandali lang! Hindi ba muna natin hahanapan ng ebidensya? Wala ito sa usapan, Mang Celso! Ang sabi mo, hahanapin lang natin si Jojo! Hinarinig niyo yan, mga kasama! Meron pa daw ibang aswang! Tara na! Lola, Karing, halika na po! Huwag na tayo makigulo dyan sa mga yan! Maraming kamay ang sumunggab sa akin at humila matapos nila akong talian ng lubid. Hinatak nila ako pababa ng bayan. Ginamit nila ang kawayan na karaniwang ginagamit sa Palo Cebo. Para nga itali ako sa poste. Pagkatapos ay nilagyan nila ng itim na supot ang ulo ko. At dahil doon, wala akong makita at hindi ako makagalaw. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Pero kinakabog ako sa maaaring mangyari. Baka matuntun nila sa bundok si Maribel at Vincent. Kaya naman nagwala ako para makuha ang atensyon ng kapitan. Tinuon ko ang pambabagat sa kanya kahit hindi ko siya makita. Umaasa kasi akong kahit papano, maimpluwensyahan ko ang pag-iisip niya. Pero dahil nga maraming tao ang nakapaligid sa kanya at sumusulsol, nahihirapan akong hatakin ang isip niya. Kapitan! Kapitan! Mang Celso! Ano? Ano gusto mo? Kung magmamakaawa ka para sa buhay mo, wag na! Ganyan din ang ginawa ng magulang mo dati nung tinuugis ko sila. Oo! Ako ang may kagagawan noon. Tama ang mga chismis sa bayan. Merong aswang dyan sa bundok. At tama naman ako sa suspecha ko, hindi ba? Ako pumatay sa mga aswang dati. At ako rin yung papatay ngayon. O ano mga kababayan? Narinig nyo? Ako ang tagapagligtas ninyo! Gagamitin ko ang kapangyarihan ko sa'yo. Hindi, Mang Celso! Wala kayong makikita sa bundok! Talaga?
Wala na. Mang Celso, nagsisinungaling siya! Sinusubukan niya kayo linlangin! Oo nga no. Parang ginagamitan niya ako ng kapangyarihan. Makinig ka sa sasabihin ko, Mang Celso. Walang aswang sa bundok. Titigil na kayo! Huwag niyo siyang pakinggan, Mang Celso! Ititigil niyo na to. Pakakawalan mo ko dahil inosente ako. Hindi ako naniniwala. Merong aswang. Tutugisin namin yan. Kung ganon, ako lang. Ako lang ang aswang. Hindi kayo aakyat sa bundok. Hanggang dito na lang to! Oo. Ikaw lang. Mga kasama, sunugin natin itong aswang na to. Maganda kayo. Sana yung aswang. Parang nakontrol ko ang isip ni Mang Celso sa puntong yon. Pero akala ko talaga katapusan ko na. Hindi kasi tumalab ng maayos ang pambabagat sa gulo ng isip ni Mang Celso. At ayaw siyang tantanan ng sulsol ng taong bayan. Halos ramdam ko na ang init ng mga sulod na balak nilang gamitin para silaban ako. Pero isang kaguluhan ang pumigil sa mangyayari. Nagsimula ito sa malakas na sigawan mula sa kabilang dulo ng plaza. Mga kababayan! Meron sunog! Meron sunog, kababayan! Meron sunog! Sa gitna ng gulong dala ng sunog ay nakilala ko ang boses na yon. Kilalang kilala ko. Lalo na nung lumapit siya sa akin at tinanggal ang nakatakip sa ulo ko. Nagmamadaling kinalagan ako ni Vincent. Mabilis niya akong tinakas mula sa kaguluhan sa plaza. Oh, ayos. Mukhang hindi na sila aakyat dito. Asikasuhin mo nila yung sunog sa bahay ni Mang Celso. Vincent, anong ginawa mo? Kung kaya mong pumatay para sa kapatid mo, kaya ko rin sunugin yung buong bayan para sa'yo. Sinimulan ko yun sa pagsunog sa bahay ni Kapitan. Hindi lang ikaw yung kayang gumawa ng bawal, Weng. Vincent, maraming salamat dahil niligtas mo ako. Walang anuman, Weng. Kahit ano naman, gagawin ko talaga para iligtas ka eh. Pero si Maribel, ligtas pa yung kapatid ko. Nagising siya, Weng. Hindi niya nagustuhan na ako yung bumungad sa kanya. Tapos sinabi ko pa kung ano yung nangyari sa'yo. Pero mukhang wala na epekto yung pambabagat. Mainit ulo niya eh. Naisahan daw siya. Ayun, muntik pa nga niya akong kagatin eh. Hindi dahil gutom pero dahil sa inis niya. Palagay ko talaga si Jojo yung susi ng lahat ng to. Kailangan natin siyang mahanap para mapawalang sala si Maribel. Parehas kayo na sinabi ng kapatid mo. Kailangan mahanap si Jojo para hindi na siya pagbintangan. Pero bago kami makakilos ay isang di inaasahang eksena ang bumungad sa amin. Doon kung saan naiwan ang sirang motor ni Jojo. Nakita namin ang isang malaking itim na aso. Nakasiksik sa katawan nito ang walang malay na si Jojo. Sugatan ng aso, tapyas pa ang tenga. Pero si Jojo konting galos lang ang natamo. Pareho silang natutulog. Maribel, ano nangyari? Ano, ayos ka lang ba? Huwag ka gagalaw dahil may gamot ako dito. Ate, si Lolo, siya yung kumuha kay Jojo. Naglaban po kami, ate. Pinihag niya si Jojo para makaganti kay Aling Karing. Kay Lola? Bakit naman? Dahil may galit si Lolo kay Aling Karing. Siya daw yung dahilan kung bakit namatay yung mga magulang namin. Hindi, mali yun. Nalaman ko lang kanina. Yung dahilan ng pagtugis nila kina nanay, chismis lang yun. Kahit walang basihan naniwala sila Mang Celso sa chismis. At yun yung ginawa nilang dahilan para tugisin sila nanay. Hindi na makausap na maayos si Lolo, ate. Kahit ako, gusto niya ako saktan. Sa tingin ko, lahat ng ginagawa niyang ritual naapektuhan siya. Ate, iba na po si Lolo, ate. Huwag kang mag-alala ha. Kukumbinsihin ko siya. Pati na rin yung buong bayan. Nandito na si Jojo, oh. Ipapakita ko sa kanila na ikaw pa yung nagligtas sa kanya. At saka wala kang kasalanan. Hayaan niyo na yun. Nanganganib na si Aling Karing. Hindi ko na mapigilan si Lolo. Ayaw ko siya saktan. Niligtas ko na lang si Jojo. Pero papunta na si Lolo sa bahay ni Aling Karing. Ako na kay Jojo. Puntahan niyo na siya. Dahil
Dahil nga dito ay napatakbo kami ni Vincent papunta sa bahay ng lola niya. Pero nangyari na ang kinatatakutan namin. Bukas ang pintuan. Magulo ang kubo at si Ines ay nasa babuyan. Punong-puno siya ng putik at humahagulhol. Nakayakap siya sa isang poste sa babuyan at ayaw niyang bumitaw kahit anong pilit namin na tanggalin siya roon. Mukhang naunahan na kami ni Lolo Jose. Nanginginig si Ines at para bang tuliro at kung ano-ano ang pinagsasasabi niya. Nakatingin siya sa kawalan na para bang may ibang nakikita. Vincent, tingnan mo. Parang may kakaiba na kay Ines. Ines? Nasa si Lola? Hindi siya sumasagot. Hindi niya tayo nakikita. Dahil binabagat na siya sa mga oras na to. Nakakatiri talaga dito. Nakakatiri! Anong nakikita mo, Ines? Kung ano man yan, hindi yan totoo, ha? Maging matatag ka lang, labanan mo yan. Hahanapin namin si Lolo para mapakawalan ka sa bagat. Si Vincent, may iba siyang kasama. May kasama siyang pangit na babae, mukhang palingkera. Bahala ka nga dyan. Alika na, Vincent. Hanapin na natin yung lola mo. Nabagat man o hindi, talagang nakakabwisit pa rin si Ines. Pero hindi na namin siya masyadong napagtuunan ng pansin dahil hinalughog namin ang bahay. Natagpuan namin si Aling Karing sa likod bahay at nakaharap sa bakuran nila. May kinakausap siya. Nakikipagtalo pa sa taong siya lang ang nakakakita. Hindi naman talaga ako ang nagsumbong. Pakawala mo na ang apo ko, parang awa mo na. Huwag mo sila sasaktan. Ako na lang, wag na sila. Tama na! Vincent, Jojo, huwag ang mga apo ko! Lola? Lola, nandito ako, Lola! Lola! Vincent, hindi ka niya naririnig. Paano natin siya tutulungan? Kausapin mo lang siya. Ipaalala mo sa kanya yung mga personal na bagay na pwedeng magpabalik sa kanya sa sarili niya. Mga magagandang alaala. Basta huwag kang titigil, Vincent. Magdadasal ako. Kailangan mo siyang gabayan pabalik sa realidad habang sinusubukan kong putulin yung kapit sa kanya ni Lolo. Habang sinusunod nga ni Vincent ang mga sinabi ko ay sinimulan kong sirain ang koneksyon ni Lolo kay Aling Karing. Alam kong malapit lang siya kung kaya niyang impluwensyahan ang dalawang tao sa iisang lugar. Nandito lang siya sa paligid. Kaya tinangka kong itaboy ang impluwensya niya sa pamamagitan ng paglalagay ng harang sa bakuran. Pinalibutan ko ito ng sarili kong impluwensya hanggang sa naramdaman ko na unti-unti nang hindi makapasok ang puwersa ni Lolo. At sa huli, tumahan na si Aling Karing sa pag-iyak niya at napaupo. Ginabayan namin siya sa loob ng bahay para makapagpahinga. At hapong-hapo talaga ang matanda. Ay, naku! Salamat sa inyo! Akala ko totoo ng mga nakita ko. Weng Iha, pasensya ka na ha. Maling-mali pala ang pagkakakilala ko sa iyo. Malayong-malayo ka sa lolo mo. Mabait ka pala talagang bata dahil iniligtas mo ko. Sana'y mapatawad mo ko sa gulong dinala ko sa inyo. Narinig ko naman po yung sinabi niyo nung dinakip nila ako eh. Gusto niyo po ng pruweba, di ba? Sabi niyo nagkamali sila. Pero mukhang hindi lang naman po aswang ang issue natin ngayon. Dahil si Lolo, mukhang hindi po siya titigil hanggat hindi siya nakakapaghiganti. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Hindi naman talaga ako ang nagsumbong dati. Pero marahil nagmukhang ganun dahil sa pananalita ko. Nagpadala rin kasi ako sa mga chismis sa bayan. Hindi ko muna inalam yung katotohanan. Pero Lola, totoo naman po na may lahi kaming aswang at mangkukulam. Pero hindi po ibig sabihin doon bibiktima na kami ng mga mabubuting tao. Kung ganon, kailangan natin pigilan yung lolo mo. Susundin ko sila Maribel tsaka Jojo. Kailangan natin ang lahat ng tulong. Vincent! Vincent, nasan ka? Lumabas ka dito! Si Ines yun ah. Ines? Ines, ayos ka lang ba? Alam mo, Vincent, wala nang bagat pero parang may mali pa rin ata sa kanya eh. Hindi ko na kaya. Masyado na nakakabaliw dito, Vincent. Umalis na tayo dito. Ihatid mo na ako sa Manila, please. Ngayon din. Hindi ko na kaya to. Hindi ko na kaya. Itong bundok niyo at saka yung kaguluhan dito. Ayoko na. Alam mo, ikaw, pabigat ka pa eh. Tumulong ka na nga lang, ibig na magaganyan ka. Ako? Tutulong? Baka ikaw yung nahihibang. Ba't ko kayo tutulungan lahat? Matapos ang ginawa niyo sa akin? Alam mo, ikaw, sarili mo lang yung iniisip mo eh. Ines, umalis ka na lang dito, Ines.
Wala namang nagtangkang pumigil sa babae. At hindi rin nagtagal. Nakarating si Maribel kasama si Jojo. Laking pasasalamat ni Aling Karing na natagpuan ng apo niya. Sabi niya isa na naman itong patunay na mabuti kaming magkapatid. At dahil doon, kinailangan na naming aminin ang totoo naming pagkatao na ikinagulat naming tinanggap naman ng matanda. Ay dako iha, may duda naman na talaga ako dati pa. Pero gaya nga ng sabi ko, hindi naman kayo ang kinaiinasan ko, kundi ang lolo ninyo. At tama ang kutob ko, siya naman talaga ang may masamang intensyon. Kahit dati naman na nakakasama nyo itong si Vincent, hindi ko naman siya pinapalayo sa inyo. Lalo na't alam ko na gustong-gusto ka ng apo ko. Ano? Si Lola naman. Ikaw pa talaga yung nagbulgar? Oops. Akala ko ba nangihina ka, Jojo? Bakit ako ko mamangasal? Sorry na, kuya. Ang dami kong pinagdaanan, no? Nagpakain lang naman ako ng baboy tapos maya-maya nakidap na ako namang kukulam. Ano yun? Hindi talaga titigil si Jose. Lahat ng ito dahil lang sa maling akala. Ang tingin ko po kasi, nawawala na po sa wisyo si Lolo. Hindi na normal yung pag-iisip niya. Kahit naman ako, wala na siyang pakialam kung anong mangyari sa akin eh. Kaya nga kailangan na natin kumilos sa lalong madaling panahon. Kung nakapagpahinga na kayo, kailangan na natin kumilos. At ikaw, Maribel, natanaw mo ba sa baba? Magulo pa rin ba doon? May sunog pa rin ba? Oo ate, nagkakagulo pa rin. Kaya nga tingin ko, ito na yung tamang panahon para puntahan si Lolo. Kailangan na natin magtuos. Mali na talaga yung ginagawa niya. Paano kung kontrolin ka ulit niya, Maribel? Halos sakalin mo na yung ate mo nung kinontrol ka ng lolo mo dati. Basta sa pagkakataong to, magiging handa tayo. May plano ako, pero kailangan ko yung tulong niyong lahat. Matapos kong ilatag ang plano ay naghanda kami. Tinawas ko si Lolo at nalaman naming umakyat siya ng bundok at meron siyang pinagtataguan. Mukhang naghahanda rin siya. Ginamot ko ang mga naapektuhan ng pambabagat niya habang naghahanda naman sila ng mga sandatang maaaring gamitin. Hindi pa rin ako makapaniwalang aakyat kami ng bundok para nga labanan si Lolo. Kamusta ka, Weng? Ayos ka pa ba? Alam ko mahirap to para sa inyo ni Maribel kasi harapin natin yung lolo mo. Wala naman kaming pagpipilian eh. Siya yung nagtulak sa amin para gawin to. At kung sinabi mong may mga bagay akong nalilimutan, mga alaala na pwedeng tinanggal niya, doon ko napagtanto na mali talaga siya. Kahit inalagaan niya kami, iba pa rin yung kinukontrol niya yung isip namin. Pati nga yung pagiging aswang ni Maribel, ginamit niya para mapahama kami. Handa ka na ba kung hindi maging maayos yung usapan? Baka naman madala pa sa pakiusap. Kausapin lang na maayos si Mang Jose. Siguro naman maintindihan niya kapag narinig niya yung panig natin. Vincent, sinasabi ko sa'yo, magkaiba tayo ng mundo. Yung mga tao kagaya ni Lolo, hindi yan nadadala sa usapan. Nakita mo, di ba? Ilang taon niyang kinimkim yung galit sa lola mo. At yung itim na mahika na yun, may ginagawa yun sa puso namin. At hindi yun ganun kadaling magbago. Nandun na tayo eh. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi mo nasusubukan. Ano ba kinakatakot mo, Weng? Ba't ayaw mo isipin na may kabutihan din naman sa'yo? Kasi nakikita ko yun sa mga kilos mo. Siguro panahon na para ikaw mismo yung makita mo rin yun. Kasi ikaw, tanggap ko ng buong buo eh. Meron ka din naman pagpipilian, Weng. Pwede kang pumili sa sarili mong landas. Matapos nga ang usapan namin ay sandali kaming natahimik. Ramdam ko sa paligid yung bigat ng desisyon at wala nang balikan ito. Sa pagkakataong ito ay malinaw sa lahat kung ano ang naghihintay sa itaas. Kung hindi namin makakausap si Lolo at magbabago ang isip niya, magiging huli na ang lahat. At ito na ang katapusan ng pamilya namin. Natagpuan namin siya sa isang kuweba sa tuktok ng bundok. Para bang naghihintay lang din siya. May mga nakahilerang gamit pang ritual sa bungad ng kuweba. At meron ding patibong. Ginamit niya ulit si Maribel laban sa amin. Pero sa pagkakataong ito, handa kami at naunahan ko siya. Ate, malapit siya. Nararamdaman ko na. Yung gutom ko, ate. Yung gutom ko. Basta kumapit ka lang sa realidad, ha? Ako na bahala dito. Lumayo muna kayo sa akin.
Parang hindi ko na mapigilan. Kasabay nga ng orasyon ko ay sinenyasan ko si Vincent. Tinuro ko sa kanya kung saan gawin ang gagaling ang puwersang nararamdaman ko. At sa ganitong paraan, hindi lang mahika sa mahika ang laban. Dahil ang wala kay Lolo ay lakas at pisikal na puwersa. Yon ang meron kay Vincent. At bala kong gamitin yon laban sa lolo ko. Lolo, lumabas na kayo dyan! Mag-usap tayo! Huwag niyo nasaktan si Maribel! Ano ba pag-uusapan natin? Kumampi kayo sa mga kalaban! Lo, hindi po natin sila kalaban! Mabuti silang mga tao! At wala silang kinalaman sa nangyari sa pamilya natin! Hindi sila yung nagpatugis kina nanay! Chismis lang yun mula sa bayan! Yun ang ginamit na dahilan ni Kapitan! Habang kinukontra ko ang bagat ni Lolo ay natagpuan ni Vincent ang longga niya. At doon sa looban ng kuweba, gumawa siya ng pananggalang para hindi siya maabot. Para itong puting usok, pero matibay at hindi kayang pasukin. Sinubukan itong tibagin ni Vincent, kaya bilang gante, ako ang tinangkang ibagat ni Lolo Jose. Yung mga mata ko, wala akong makita. Aray, ang sakit. Hindi mo ba naiintindihan? Kahit anong gawin mo, may kadiliman ka na sa loob mo. Hindi yan mawawala. Ano ba tingin mo ang ginawa ng magulang mo? Sinubukan nila maging mabait pero ano nangyari sa kanila? Pinatay din sila! Jojo, Lola, ngayon na! Gawin niyo yung tinuro ni Weng sa inyo! Huwag na kayo magpumilit! Wala kayong magagawa! Maribel, Weng, sumama na kayo sa akin! Huwag niyo nang pigilan ang totoong nasa loob niyo! Palabasin niyo ang totoong kadiliman at lalabas din ang kapangyarihan! Jojo! Jojo, yun lang is! Opo, Lola, ito na po! Ipahid nyo lang at magdasal kayo! Dahil nga binulag ako ni Lolo ay wala akong makita. Sa halip ay kung ano-ano lang naririnig ko. Halo-halo ang mga lumilitaw sa isip ko. Puno ng pagdurusa at pighati ang nararamdaman ko. Nakita ko kung paano pinatay ang mga magulang ko at bumalik ang mga alaalang pilit tinago sa akin. Pero gayon pa man, naramdaman ko ang ipinapahid sa akin. Yung pangontrang langis, yung mga ibinubulong sa akin ni Aling Karing. Kinuwento niya ang magagandang alaala namin nila Vincent. Yung mga panahong bata pa kami at wala pang problema. Lahat yon, halo-halo sa isip ko. Pinilit kong ituloy ang orasyon hanggang sa naunang makakalas si Maribel sa impluensya ni Lolo. At narinig ko ang malakas niyang paghiyaw. Oh, kinagat niyo! Kinagat niyo yung sarili niyo! Matinding sakit yung magpapalihis sa isip. Jojo, saktan mo rin ako! Hinintay ko nga ang gagawin ni Jojo, pero hindi na kailangan. Nagtulungan si Vincent at Maribel na tibagin ang pananggalang ni Lolo. At sa huli, binuhos ko ang buong lakas ko sa pagbasag sa harap. Isang malakas na puwersa ang humampas sa gawin ni Lolo Jose. Dahilan kaya nakapasok si Maribel at tuluyang inatake ang mangkukulam. At kasabay nito, bumalik ang paningin ko. Nakita ko kung paano kagatin ng hubot ang mangkukulam. Pinalibutan niya ng mahahaba niyang buhok si Lolo hanggang sa tuluyan na siyang masakal. Pero hindi pa rin siya magpapatalo. May huling alas pa siya. Sinusumpa ko kayo! Naway lumabas ang totoong kaibuturan ng puso niyo! Ang kadiliman ay pinapalabas ko! Tama na, Lo! Kasabay nito ay ang malakas na puwersang nagpabagsak sa aming lahat. Binuhos ng mangkukulam ang natitira niyang lakas para sumpain kami. Dahilan kung bakit nanginig ang buong kuweba. Nagbabadya itong gumuho at sa galit ni Maribel, nagpambuno sila ni Lolo. Hinatak siya ni Lolo papunta pa sa looban ng kuweba. Vincent, kunin mo na yung lola mo! Tumalis na kayo! Guguho na yung kuweba! Hindi, May! Hindi kita iwan dito! Susunod kami! Bilisan mo! Bilisan mo yung lola mo! Hindi ko na nga hinintay ang sagot niya. Sumunod ako kina Maribel at narinig ko ang huling mga hininga ni Lolo. At habang papalapit ako, nakita ko ang tunay na anyo ng kapatid ko. Hindi na aso lang, hindi na aswang na mahaba ang buhok. Mas mabagsik na nilalang ang humarap sa akin matapos niyang kitilin ang buhay ni Lolo. At sa kabila nito,
nakita ko ang mga mata niya. Ganun pa rin, yung mga mata ng kapatid kong inosente. At dahil dito, hindi na ako natakot. Ate, ano nangyayari sa akin? Sinumpa niya tayo. Sinumpa niya tayo. Shh! Maribel, huwag kang mag-aalala ha. Magiging ayos ang lahat. Sumama ka na sa akin. Ate, hindi pwede. Natatakot ako, ate. Baka kagatin ko sila lahat, ate. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Maribel, kailangan na nating magmadali dito. Yung iba magigiba na. Sumama ka na sa akin. Aalis tayo. Yung malayo sa lahat ng tao. Basta sumama ka na sa akin. Bilisan mo. Hinata ko na nga si Maribel. Pero nahuli na kami. Bumagsak ang kisame ng kuweba. Naiwasan namin ng malalaking bato pero sa mga susunod ay hindi na. Binuhos ko ang natitirang lakas para gumawa ng pananggalang. Pero ramdam ko na paubos na rin ako. Nakahanap kami ng ibang daan hanggang sa nakatakas kami sa huling sandali bago gumuho ang buong kuweba. Pero may kapalit ito. Tuluyan akong nanghina at nagdilim na ang paningin ko. Ate? Ate, salamat, gising ka na. Ano nangyari? Ayos ka lang ba? Ilang araw ka na walang malay, ate. Nag-aalala na ako, ate. Naipit ka kasi sa malaking bato dun sa gumuhong kuwebe. Tapos hindi ko na alam yung gagawin ko sa'yo. Mabuti na nakuha pa kita mula doon. Kundi nayupi ka na ng tuluyan. Para akong binugbog dun ah. Akala ko talaga hindi ka na magigising, ate. Sobrang dami talaga ng dugo na wala sa'yo, ate. Pero sila Vincent, ayos lang ba sila? Ayos lang ba sila, Maribel? Okay naman sila, ate. Nakaligtas sila. Oh, bakit tayo nandito? Sana man lang tinulungan nila tayo para mapagamot, di ba? Ate, tignan mo ako. Nag-iba na ako. Dahil ito sa sumpa ni Lolo. Parang hindi na ako makakabalik sa dati ko anyo eh. Ganito na lang ba itsura ko? Totoo ba yung sabi niya? Puro kadiliman na lang tayo. Ibig sabihin, hindi ko na mapipigilan kumain ng tao. Wala na talaga ako kontrol. Hindi ka halimang Maribel. Kung ganun, di ba? Bakit hindi mo naman ako kinakain? Siyempre, ate kita. Kahit ilang segundo lang yung tanda mo sa akin, no? Ako pa nga yung nagbigay ng dugo sa iyo eh. Kaya ka nagising. Salamat, Maribel ah. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para makabalik ka sa dati. Talaga, ate? Oo, susubukan ko. May nagsabi sa akin na pwede naman tayong mamili ng sarili nating landas eh. Susubukan natin. Lumipas nga ang ilang araw pero hindi ko pa rin maibalik si Maribel sa dati niyang anyo. Pero sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas stable siya. Bumalik yung dating Maribel na hindi mainitin ang ulo at masiyahin. Doon ko naiintindihan ang epekto ng mga ritual na ginagawa ni Lolo sa aming dalawa. Bawat bigkas ko ng lahat ng itinuro niya sa akin, naiipon ng kadiliman. Kaya naman simula noon, nangako akong hindi nagagamit ng kahit anumang may kaugnayan sa aral ng kaliwa. At dahil dito unti-unting nanumbalik ang lakas ko. Hanggang isang araw, nagising na lang ako dahil sa masayang paghiyaw ni Maribel. Ate, tignan mo ako. Nakabalik na ako, ate. Ano nangyari? Ganun lang? Hindi ko alam. Basta mas magaan na yung pakiramdam ko ngayon. At hindi na rin ako masyadong gutom, ate. Kaya ko na rin kontrolin ulit. Kahit nga ako, ilang linggo na rin ako hindi gumagamit ng kahit anong orasyon eh. Okay na tayo. Okay na tayo, ate. Pwede na tayo bumalik sa baba. Gusto mo pa ba talaga? Kasi di ba nabanggit mo sa akin dati na pangarap mo yung simple na lang yung buhay natin? Tapos titira tayo dito sa bundok. Yung walang pangamba na matutuklasan ng mga tao kung ano talaga tayo. Gusto ko kasing ibigay sa'yo yun eh. Para matahimik na rin yung buhay natin. Gusto ko nga yun. Pero alam ko naman kung nasaan yung puso mo, ate. Sa pagkamatay nga ni Lolo Jose ay bumalik ang mga alaalang tinago niya sa amin. Akala ko sapat na yon na balik-balikan ko. Akala ko magiging ayos na yon at sapat na para lumayo kami. Pero hindi pala.
Napansin din pala ng kapatid ko na kahit ligtas kami dito sa bundok, hindi pa rin ako masaya. Para bang may kulang. Kaya naman kinaugalian niyang tumakas at magdala ng balita. Nauna nga ang balita tungkol kina Aling Karing. Naayos naman silang lahat, pero pinaghahanap kami. Ate, hinaharap pa rin nila tayo. Ayaw mo pa rin ba magpakita? Narinig ko kasi, palis na si Kuya Vincent Patapos na yung bakasyon niya. Ganun ba? Ang iniisip ko kasi Maribel, gusto mo ba yung buhay na may panganib na matuklasan ka anumang oras? Mag-iingat naman tayo ate, di ba? Hindi ko kasi maatim na maging dahilan ulit ng gulo kagaya ng naranasan natin eh. Paano kung sa susunod hindi na tayo makaligtas lahat, di ba? Dapat pa ba talaga tayong bumaba? Dapat pa ba talaga nating isiksik yung sarili natin sa mundo ng mga tao? Hindi ako ang sumagot nito, kundi si Maribel. Dahil isang araw, bigla na lang siyang nawala ulit. At maya-maya ay may narinig akong pamilyar na motor na papalapit sa kuweba namin. Nagmamaneho si Jojo at angkas niya si Maribel. Ate Weng! Ate Weng! Oh, Jojo, anong ginagawa mo dito? Si Lola ka rin. Kailangan ka niya. Wala makagamot sa kanya eh. Ikaw lang ate. Ano nangyari sa kanya? Bilisan niyo. Sumakay na kayo. Doon ko na ipapaliwanag. Matinding pag-aalala nga ang bumalot sa akin. Nawala ang mga pangamba ko at talagang hindi ako tatanggi kung kailangan ako. Gusto ko pang pabilisin ang motor para makaabot kami kung malubha ang kalagayan ng matanda. Agad naman akong bumaba sa motor. Papasok na ako sa kubo ni Aling Karing nang may isang matinis at nakakapwisit na boses. Yun ang sumalubong sa mga tenga ko. Kumirot na naman yung sentido ko sa Ines. Vincent, kailan ka ba kasi babalik sa Manila? Hinahanap ka na ng mga kaklase natin dun eh. Di ba kami namimiss? Hindi Ines, no? Hindi pa nga ako babalik hanggat hindi ko pa nahanap si Laweng. Oh, ilang linggo na ba yung lumipas? Wala na yun, ano ka ba? Ikaw na nga yung nagsabi, di ba? Gumuho na yung kuweba. Nakaligtas sila. Naniniwala ako na nagawa ng paraan ni Weng yun. At hinalagog ko yung buong paligid. Wala naman ako nakita katawan eh. Sigurado akong buhay sila. Ay, bakit ba kasi ayaw mo pa siyang tigilan? Vincent naman, bumalik ka na sa Maynila. Huwag ka na dito. Ang baho-baho ng mga baboy dito. Tapos ang gulo-gulo pa sa baba. Alam mo ba, namatay si Mang Celso dahil doon sa sunog? Wala akong pakialam. Sinungaling siya tsaka mayabang. Siya yung dahilan ng lahat ng to eh. Vincent, ano ba? Yung mga aswang yung dahilan nito, no? Yung kambal na aswang at mangkukulam yon. Tumahimik ka nga. Mabait sila magkapatid. At saka, ba't ka ba nandito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang babalik dito? Tapos na tayo, Ines. Kailan mo ba tatanggapin yun? Huwag mo lang akong kulitin. Sige na naman, Vincent, to. Ang layo kaya na pinuntahan ko para lang bisitahin yung boyfriend ko, oh. Ex nga eh. Ex? Ba't hindi mo maintindihan yun? Basta, magkakabalikan din tayo. Alam mo, Ines, hindi na talaga eh. Hindi ko alam kung bakit hinayaan kita sumama sa akin dito kila Lola. Utang na loob nga. Mag-move on ka na. Hindi na magiging tayo ulit. Tsaka wala nang balikan na mangyayari dito. Si Weng na yung gusto kong babae. Siya lang noon. At siya pa rin hanggang ngayon. At baka nga siya na lang habang buhay. Kaya tigilan mo na nga ako. Ayaw mo akong balikan dahil lang sa babaeng yon? Gusto mo ba ipaalala ko sa'yo kung bakit mo ako nagustuhan? Lumayo ka na nga lang sa akin. Nagpintig na talaga ang tenga ko sa puntong yon. At hindi ko maitatanggi na may lahi nga akong mangkukulam. Dahil binuksan ko ang pintuan at kulang na lang ay kulamin ko yung babaeng yun mismo sa sandaling yon. Weng? Lumayo ka na nga sa kanya, Ines. Hindi mo ba narinig? Sinabi ng ayaw sa'yo, di ba? Para ka pang linta. Sino nagpapasok sa'yo dito? Tapos kasama mo pa yung kapatid mong aswang? Mga kapitbahay may aswang dito! Kakamitan ko ulit ng kapangyarihan ko. Unang-una, walang kapitbahay dito. Dahil nasa liblib ka. Pangalawa, kakalimutan mo na nakita mo kami ulit. At pangatlo, titigilan mo na si Vincent. Naiintindihan mo ba yon? Oo, aalis na ako. Wow! Grabe yun ate ha. Ikaw yung may gawa nun?
Jojo, nasan yung lola nyo? Ano sakit niya? Ate, ganito po kasi yan eh. Kasi naisip lang namin ni Maribel. Ang lukot niyo kasi parehas ni Kuya Vincent eh. Hindi namin matiis kaya... ate, ako yung nakaisip nito. Ayoko na kasi makita kang nagmumukmok sa bundok eh. Hindi ko na kaya na ginagawa mo kung dahilan kasi natatakot ka magsimula ng panibagong buhay. Okay na sa akin, ate. Okay naman sa atin lahat eh. Sabi mo nga may choice tayo, di ba? Eh di ito yung pipiliin ko. Maging masaya lang tayong lahat, ate. At ibig sabihin sinet up nyo lang ako? Walang sakit si Aling Karing? Oo, ate. Okay lang naman talaga si Lola eh. Namamalikis siya ngayon. Sige ate i-check muna namin ni Maribel kung talaga umalis na si Ines. Iiwan muna namin kayo dito Bye-bye. Ate, alis muna kami. Bago pa nga ako makapagsalita ay isang mahigpit na yakap ang sumalubong sa akin. Hindi ko na napigilan. Naluha na lang din ako. At nung hinalikan niya ako, hindi na ako tumanggi. Weng. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Hinanap talaga kita ng hinanap. Pasensya na, Vincent. Akala ko kasi mas mabuti na yung ganun eh. Pero ngayon, tama na ba yung pinipili mo? Oo, hindi pa ba halata? Kinulam ko na yung ex mo, di ba? Sabi ko pa naman hindi ko nagagamitin yung kapangyarihan ko. Mabuti nga para tumigil na siya. At saka sabi ko naman sa'yo, ikaw talaga yung gusto ko eh. Buong buo. Walang labis, walang kulang, Weng. Dito na po natatapos ang kwento namin. Hindi na kami bumalik sa kuweba. Namuhay na kami kasama ng mga tao. Hindi kami takot na mahuli si Maribel dahil kaya ko siyang protektahan. Pero yun na lang ang kapangyarihang ginagamit ko. Imbis na mangkukulam ay pinili kong maging manggagamot. Napatunayan kong pwedeng manaig ang kabutihan dahil kahit may kadiliman sa loob namin, may choice pa rin kami at pinili naming mamuhay ng maayos at masaya. Hanggang dito na lang po at salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Wow! Grabe naman yung storya natin yon. Isang Grabe, no? napaka-solid, no? May natutunan ako eh. Ano naman? Kapag hindi ka pa makamove on, kukulamin. Kaya yung mga ano dyan, move on ha. Guys, sa mga nalilito din pala, yung kubot tsaka yung hubot, magkaiba yon. Yung hubot, Bot. yung kubot, yung K, ano siya, babaeng version. Yung hubot, lalaking version yun. Ayun. Oh, so since bakla nga si Maribel, ayun, hubot ang tawag doon. Anyways, kayang gawa, ano masasabi nyo sa storya natin ngayon? Nag-enjoy ba kayo? Leave ako comment lang kung anong masasabi nyo, and syempre, pakilike yung video, and especially sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe naman kayo para patuloy pa rin tayo sa mga kwentong aswang natin dito sa Yes. YouTube channel. At una nyo siyang makita pagbukas nyo ng YouTube. Ayun. Yun. Follow din kayo sa Facebook, Miss Clar Horror Stories. May blue check. Kaya naman, kayang gaw. Next time ulit. Bye!